Isang pinagpalang araw po muli sa bawat isa, isang mapagpalang buhay sa akin pong mga kaibigan dito po sa Bayan ng Taguig, sa buong Pilipinas, sa iba't ibang panig ng daigdig na naaabot po ng ating palatuntunan na SOS ng I Love Taguig. Kumusta po kayo, mga ka-FB, mga ka-group chats at mga kaibigan? Ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa ang pag-ibig, ang susi ng lahat. Love is the key. Dito po sa Matthew chapter 22 verse 36 to 40 ay meron pong pagtatanungan na naganap. At ang kausap po dito ay ang Panginoon. Ang sabi po sa ating babasahin ay ganito: Teacher, which is the great commandment in the law? Jesus said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Yun nga po, may nagtanong, ano daw ba ang pinakamahalagang utos? At sumagot ang Panginoon at sinabi niya na mahalin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito po ang una at pinakadakilang utos. At ang pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At sinabi ng Panginoon, dito na uuwi, parang naging isa na lahat ng kautusan ay dito na lang nauwi na patungkol po sa pag-ibig o tinatawag na love. Bakit po kaya ito pong pag-ibig ang susi ng lahat? Kasi po ganito po, kung mapapansin natin dun sa Exodus chapter 20 ay binanggit po doon yung 10 utos na alam po ng marami. At dun po sa sinabi ng Panginoon na greatest commandment, kung mamahalin natin ang Panginoon ng ating buong puso, yung pong halos 4 na kautusan patungkol sa Diyos ay nagawa na natin. Halimbawa, ang sabi ng Exodus chapter 20 verse 3 ay ganito, You shall have no other gods before me. So ibig sabihin, kung mahal natin ang buong puso ang ating Panginoon, wala na tayong ibang Diyos na mamahalin maliban sa Panginoon. At kung mahal naman natin ang ating kapwa, kasi sabi niya, mahalin natin ang ating kapwa, kagaya ng ating sarili, ang sabi po ng Exodus 20 hanggang verse 12 to 17 ay, ang sabi niya, honor your father and mother. Kung mahal po natin, kasama po sa ating kapwa, yung ating ama at ina. At kung mahal po natin ang ating kapwa, tiyak mamahalin po natin ang ating mga magulang, hindi po natin itatakwil ang ating mga magulang. Ang sabi pa po, you shall not murder, di ba? Kung mahal natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili, di ba? Ang sarili natin, di naman natin kayang saktan or ima-murder natin ang sarili natin. Kaya hindi rin natin magagawang pumatay ng kapwa kung mahal natin ang ating kapwa. Ang sabi pa ay, you shall not commit adultery. Hindi din tayo makikiapid. Hindi rin natin sasaktan damdamin ng ating asawa at tayo makikiapid sa iba dahil nga dahil mahal natin ang ating kapwa, di po ba? So hindi natin magagawang saktan ang damdamin ng ibang tao at hihiwalay tayo sa ating asawa at magkakaroon ng pagkakasala ng adultery. Ang sabi pa ay, you shall not steal. So hindi rin tayo magnanakaw
kung mahal natin ang ating kapwa. At ang sabi pa, you shall not bear false witness against your neighbor. Hindi rin tayo magbibintang or sasaksi ng hindi katotohanan sa ating kapwa. Kung mahal natin ang ating kapwa, di po ba? Yun po ang kahalagahan ng pag-ibig na sinasabi dito ng Panginoon. At sa bandang dulo, dito po sa Exodus 20 ay sabi doon, you shall not covet your neighbor's house. Kasama na ho dito yung wag daw nating pag-imbutan or pagnasaan ang pag-aari ng ibang tao. So kasama na rin po dito yung pagsusugal. Kasi kapag tayo pinagsugal, ay pag-aari po ng iba yon na pangkaramihan at gusto ko nating maangkin yon. So, kung mahal po natin ang ating kapwa, hindi po natin pagnanasaan ang pag-aari ng iba. Kaya nga po, ang sabi ng Lord dito, ang on these two commandments, dun po sa pag-ibig, pag-ibig sa Panginoon at pag-ibig sa ating kapwa, ay dun daw po, on these two commandments, hang all the law and the prophets. Ngayon, paano ho talaga natin magagawa ito? Mga kapatid, muli ay hindi ho natin naman talaga kayang gawin ito sa ating sarili lamang lakas. Kinakailangan ho natin dito ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi po mula nung tayo ay nagkasala, tayo pong lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos, ay sa pagbaksak ho natin sa kasalanan, nawala na ho tayo ng kakayahan talaga na magmahal ng totoo sa Diyos at magmahal sa ating kapwa. Kaya nga po naging chaotic ang daigdig at nagkaroon ng kaguluhan. Subalit salamat sa Panginoon. Muli, pinapaalala ho niya yung kanyang pag-ibig sa atin, ang sabi niya sa Romans chapter 5 verse 8, na ipinagtatagubili niya ang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa. Nung tayo po, ang tao ay tumalikod sa Panginoon, ang Panginoong Hesus ay ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin upang maranasan po natin ang pag-ibig ng Panginoon at by His grace and by His love na ipagkakaloob niya sa atin, ay magawa po natin na mahalin ng Diyos ng buong puso, ng buong kalakasan. Mahalin po natin ang ating kapwa sapagkat ito po ang susi ng lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli dalangin po namin na ang pag-ibig ay patuloy na maghari sa aming buhay. Ang pag-ibig mo, Panginoon, yamang ikaw ang aming Panginoon, ang aming Diyos, ang aming Hari, ang aming tagapagligtas. Ang pag-ibig nito ay patuloy na bumukal sa aming puso, sa aming buhay. Ang pag-ibig na ito na ikaw ang lumikha, ang pag-ibig na ito na ikaw ang nagbigay sa amin. At Panginoon, patuloy nga namin itong maranasan at ng bawat isa na nakasama ko ngayong araw na ito. Sapagkat ito po, ang pag-ibig na ito, ang susi ng lahat. Susi ng pagbabago, susi ng pagkakaisa, susi ng pagmamahalan ng daigdig, susi sa buhay na walang hanggan. Pagpalain mo po ang bawat buhay ng bawat isa, ang kanilang pamilya, maingatan sa lahat, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. At dalangin na rin po namin ang aming bayan muli, mula sa aming Pangulo hanggang sa namamahala na pinakamaliit sa aming bayan, maging ang aming bayang Taguig, mula sa aming Mayor Lino Cayetano, Vice Mayor, mga councilors, mga kapitan, at lahat na kasamang namamahala sa aming bayan. Salamat po sa patuloy na pag-iingat at pagpapala sa kanila. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen and Amen. God bless Taguig. God bless the Philippines. At patuloy po ako nagpapaalala that God is the source of our strength. God bless po.